Ngayon, inaasahan na dagsa ng mga magbabakasyon para sa long holiday. Isa sa mga maigpit na binabantayan ng otoridad ang sitwasyon ng trapiko sa mga expressway, kabilang na ang North Luzon Expressway. At para pag-usapan ang mga paghahanda ng NLEX sa inaasang bulto ng mga motoristang babiyahe para sa long holiday, makakausap natin ngayong umaga si Mr. Robin Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Good morning po sa inyo, Sir Ruben, at maraming salamat po for joining us this morning. Yes, ma'am. Good morning, Ma'am Annie, at good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Opo. Ano na po yung mga paghahanda ng NLEX dito sa inaasang dagsa ng mga motorista na biyaheng probinsya po ngayong long holiday, Sir Robin? Opo, bagamat wala pa po tayong naitatala o namomonitor na pagdagsa ng ating mga kababayang bumabiyahe, kami po sa NLEX Corporation, dito sa NLEX at SCTEC ay handa naman na po, at mula pa po nung Friday, wala na po tayong road closure, wala na po tayong roadworks, so open po lahat yung ating lanes para sa ating mga motorista. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6 na po, yung Easter Monday. At ganun din po na nag-deploy na po kami ng mas maraming personnel mula pa po last week. At tuloy-tuloy po yan hanggang April 6. Nag-implement din po ulit kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles po natin hanggang sa nearest exit para mas mabilis lang po yung pag-clear po natin ng insidente. At yun nga po, para hindi na po sila makabala sa dalo ng traffic. Kung saan po ay inaasahan natin na maaring bukas ay may pagdagsa pa rin ng ating mga kababayan na pauwi ng probinsya. Starting siguro po ng noon time hanggang late night, at ganun din po sa Miyerkules ay Huwebes Santo, mula po madaling araw hanggang afternoon na po yun. So yun po yung pa-northbound, at agad-agad po mag-set up na po kami ng counterflow po. Tanghali pa lang po ng Miyerkules mula po Balintawak hanggang Marilao area. Ganun din po yung madaling araw ng Huwebes hanggang hapon na po ito para lang po maibsan yung daloy ng traffic po natin. Okay. Sir, inaasahan pa rin po ba natin ngayon ang same volume ng mga motorista na katulad po sa mga nakarang holiday exodus? Kumusta ba ang monitoring ninyo doon sa volume ng mga sasakyan dyan sa NLEX na daraan po? Opo, mula po nung biglang nagtaas po nung presyo ng ating mga fuels, naramdaman na po namin na may pagbaba na po ng volume na gumagamit po ng NLEX at SCTEC. At yun nga po, dahil po dito tuloy-tuloy na mataas po ang presyo ng langis, yung ating namomonitor po na mga between 8 to 10% na pag-increase sa mga ganitong Holy Week period ay maaring hanggang 3% na lang po yung magiging pagtaas ng ating volume. At kung mas mataas man yan, ay talaga nakahanda naman po tayo dito sa NLEX at SCTEC para lang po mas maayos yung pagbiyahe po ng ating mga kababayan. Okay. Sir, pa-emphasize nyo nga po yung mga services na pwedeng i-avail ng mga motorista dyan sa NLEX kung sakaling sila po ay magka-aberya sa daan. Kanina meron kayo na-mention, but would you like to emphasize more on this, please? Thank you. Opo. Bukod sa mas marami naming personnel ngayon na nakadeploy para po mag-assist, mag-i-implement din po kami ng free towing para sa mga class 1 na vehicles nga po hanggang nearest exit. That started po nung Friday, 6 a.m. Tuloy-tuloy po yan hanggang April 6, 6 a.m. At ganun din po na sa lahat po ng ating mga gasolinahan, ine-ensure po na meron pong mechanic para po kung kakailanganin ay meron po makakatulong sa kanila. Ganun din po na meron po tayong mga emergency medical services. Nasa strategic location po yung ating mga ambulansya in case lang po na meron po tayong mga aksidente at meron po tayong mga injuries. At meron po din kaming in coordination with Shell at saka AC Mobility, meron po tayong mga mobile na charging ng electronic vehicle na naka-deploy po dito sa may Shell sa may Mexico, isa po dito sa northbound at ganun din po dito sa may pa-southbound po ng Mexico Shell.
Okay, those are the services na ipagkakaloob ng NLEX. Puntahan naman natin, sir, ano yung mga paalala nyo naman bago pa bumiyahe ang ating mga kababayan? Yung inyong mga paalala para iwas aberya rin sa biyahe po. Opo, kahit po siguro meron po tayo mga services na to, lalo na po yung free towing, ano po, pero hindi naman po sana ito dahilan para hindi na po maghanda yung ating mga kababayan. So, dapat nakahanda po sila bago bumiyahe at sa paghahanda po nila, ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. At ganun din po na yung magdadrive po, sana may sapat na pahinga, nasa tamang kondisyon. At yun po mga wala pa pong RFID, mas mainam po siguro kung magpakabit na po sila at siguraduhin lang po na meron pong sapat na load para hindi po magka-problema sa mga toll plazas natin. At kung habang bumabaybay po sila sa NLEX at SCTEX at magkakaroon po sila ng problema, tumawag lang po sa 135,000 kung hindi man po sila makita kaagad ng aming personnel. Okay. Mayroon din tayo mga nababalitaan na ang bibilis magpatakbo. Ano yung mga paalala nyo doon sa mga motorista, mabilis magpatakbo dyan sa expressway, lalo na po yung mga, mayroon din mga inaanto. Opo. Yun na nga po, yung sabi ko kanina, sana nakahanda yung driver kasi totoo po ma'am, po yung ating mga road crashes na ang dahilan po ay yung nagda-drive po. At yun po yung ating speed limit, sana sundin pa rin po. Lalong-lalo na po sa mga class 1, 60 kph po yung pinaka mababa po nating takbo at 100 kph naman po yung pinakamataas nating takbo. Lalong-lalo na po kung maluwag-luwag po yung daan ngayon, sundin pa rin po sana yung 100 kph na maximum. At yun po, siguro isa na rin po siguro na kasi pag talagang sobrang apak natin sa silinyador, magastos din po sa gasolina at sobrang mahal na nga po ng fuel natin ngayon. So, i-maintain lang po yung ating allowed speed limits po dito sa expressway. Okay. Pangkalahatan po, mensahe ninyo sa lahat ng mga motorista. Please go ahead po. Maraming salamat. Yes po. Yun po, sana po maghanda po tayo bago tayo bumiyahe. At kung pwede rin pong mag-monitor po tayo ng kasalukuyang traffic situation dito po sa NLEX at SCTEX. At kung makamonitor po talaga ng matinding pagsikip ng daloy ng traffic at kaya naman pong i-adjust yung kanilang pagbiyahe, mas mainam na po siguro kaysa maipit lang po dito sa maaaring pag-congest po sa expressway. So, yun po, sumunod lang po sa ating mga traffic rules and regulations at tumawag lang po sa 135,000 kung may mga concern o may problema po. Maraming salamat po, Mr. Ruben Ignacio, ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Maraming salamat po at magandang umaga po ulit.